Si Kawhi unstoppable ngayong season, nasa 24 points, 5 rebounds at 3 assists per game. Sa winning streak saga nila, almost 30 points per game doon si Kawhi, nakaramihan ng points niya nang gagaling sa loob ng paint, mid-range at perimeter. Kapag nasa loob pa ng free throw area si Kawhi, 50 to 80% napapasok yung tira niya. Kailangan mo pang ilayo si Kawhi para hindi makascore or ilagay mo siya sa may kaliwang part ng court. Dun kasi mababa ang percentage niya. Karamihan pa ng 3-point shot ni Kawhi galing sa may right side. At kung titingnan mo kasi yung mga galaw ni Kawhi, halos basic lang or fundamentals. Pero ito yung signature move ni Kawhi na hindi mo mapapansin. So dito muna tayo sa defense. Si Kawhi kilala bilang isang defensive player talaga. Ang pinakabentahe niya, malaki yung mga kamay ni Kawhi. Sa mga point guard, advantage kasi yung malaki ang kamay dahil mas magigrip nila at makokontrol nila yung bola. Kay Kawhi naman, disadvantage yun kapag sa offense. Pero sa defense, sinabi kasi niya na mas nakakatulong yun kapag i-deflect niya yung bola, kukuha siya ng steals, rebounds, or block. Naalala nyo pa siguro dati, yung napalpal si Jamal Murray ni Kawhi gamit ang isang daliri. May puwersa pa yung tira na yun ni Jamal Murray dahil idadunk niya. Sinabi din ni Coach Nick Nurse dati, may strength talaga yung mga daliri ni Kawhi or malalakas talaga. Ang pinakamahaba yung ratio ng wingspan dito sa NBA, itong si THT ng Utah Jazz. Nasa 6'3 ang height niya at 7'1 wingspan. Si Kawhi naman 6'7 at 7'3. Nakadagdag din doon yung mga daliri talaga ni Kawhi. Kung meron man signature move kay Kawhi sa defense, ito siguro yung babahagay sa kanya at cheat code talaga. Ito rin yung sinasabing ban defense outside ng NBA dahil may rule na bawal to sa FIBA, US NCAA at sa high school, may notified nila ang rule na yon. Ito yung face guarding. Sa outside NBA, hindi kasi pwedeng harangan ng isang player gamit ang kamay niya yung vision ng isang offensive player. Sa NBA naman, ang loophole nun, hindi mo pwedeng tamaan yung muka. Pero ang gagawin kasi ng offensive player kapag ginawa yon, ilalapit lang niya yung mukha niya sa kamay ng player parang ginawa dati ni Trae Young. Pero yung face guarding kasi na sinasabi ko, ito yung nakilala si Shane Battier, yung dating kakampi ni LeBron at 2-time all-defensive team ng Rockets. Mostly kasi ginagamit niya yung kay Kobe bilang challenge. Kapag tumira si Kobe, hindi bola yung hahabulin niya at tatakpan ng mga kamay niya yung mukha or paningin ni Kobe. Sa laki ng palad ni Kawhi, siguradong blackout kung kanino man niya gagawin yun. Ang disadvantage naman nun kay Kawhi base sa kanya, since malalaki yung mga daliri niya at yung palad niya, yung bola nagmimistulang lumiit. Nahihirapan siyang ibalanse yung tira niya. Ang kalimitan pang tira talaga ni Kawhi, sabi ko nga kanina, basic or fundamentals, jab step, fake, tapos tira or kaya spin, fade away shot. Maraming gumagawa nun sa NBA dahil yun ang usual or fundamental move sa liga or sa basketball. Hindi rin ganong ka-fancy or pang showtime yung mga dribble ni Kawhi or kahit yung mga dunks niya. So dito ko lang din napansin na kalimitan ginagawa niya to in between kapag ititira niya yung bola. Ang nakapansin talaga nito, yung mga fans ng Houston nung kalaban nila ang San Antonio at nandun pa si Kawhi. Kaya yung mga fans dati ng Houston nagtataka bakit hindi tinatawagan ng traveling si Kawhi. Pero nakadepende kasi yon kung paano pagpapalitin yung pivot ng paa ni Kawhi. Kapag igagalaw niya kasi, sabi ni Kawhi, akala niya bawal yun sa rule. Kaya inulit-ulit niya. Gagawa ng half step si Kawhi tapos kapag naabutan pa rin siya ng defender, yung dalawang paa niya naka-establish pa rin sa sahig. Yung pivot, kalimitan kanan. Tapos bigla niyang ililipat sa kaliwa kapag ititira niya yung bola. Hindi napapansin ng referee. Sa rule, kahit na-establish na ni Kawhi yung pivot niya, pwede niya pang igalaw yung isa at mailipat sa kabilang paa. Sa kanya ititira yon. Doon siya nagkakaroon ng extra step. So hindi lang yon sa half step, nagagawa din ni Kawhi yon kapag side or step back. Sinabi din ni Kawhi sa interview nung tinanong siya ng mga reporter, kinopya niya yon sa mga WNBA player gaya ni A'ja Wilson. Doon din kasi kalimitan ginagawa ang move na yon. Nagpapalit ng pivot itong si Kawhi kapag titira. Ito lang yung pinakamalinaw na nakita ko dito na ginawa niya yon. Kaya every time na gagawin yun ni Kawhi, nagkakaroon siya ng extra na step na manggagaling pa siya sa half step nun. Kahit pa na-establish niya yung pivot niya sa isang paa, kaya niya pa rin baguhin yun para makagawa siya ng space.